May isang numero, isang sikretong numero na marahil hindi mo nakikita, pero ito pala ang tahimik na nagdedesisyon kung makukuha mo yung pangarap mong bahay, yung kotse, o kahit pa yung trabahong matagal mo nang inaasam. Isang numero lang, pero hawak nito ang susi sa buong kinabukasan mo. Ang tanong, alam mo ba kung ano ang numerong ito? At mas importante, alam mo ba kung ano ang sinasabi nito tungkol sa'yo? Okay, eto na. Ang sikretong numero na ito yung tinatawag nating credit score. Isipin mo, para itong financial reputation mo na isiniksik sa isang simpleng 3-digit number. At itong numerong to ang bumubulong sa mga bangko kung gaano ka ba talaga katiwa-tiwala. Para mas madali, isipin mo na lang na ito yung grado mo sa subject ng pag-uutang. Pag mataas ang grado mo, syempre malaki ang tiwala sa iyo ng mga bangko. Pero kapag mababa, naku, delikado yan. At heto pa ang isang bagay na baka ikagulat mo. Akala mo ba, yung mga utang mo, sa'yo lang, pribado? Well, nagkakamali ka. Dahil sa likod ng lahat, may 3 higanteng ahensya na parang mga bantay. Binabantayan ang bawat galaw mo sa pera. At sila ang nagbibigay sa'yo ng grado. At sino sila? Ito ang TransUnion Philippines, ang CIBI at ang CRIF Philippines. Sila ay yung mga gatekeepers, ika nga, ng credit information mo. Bago ka man lang maaprobahan ng kahit anong bangko para sa loan o credit card, sila muna ang unang tatanungin. Hawak nila ang report card mo. So, okay. Ngayong alam na natin kung sino ang nagmamasid, oras na para i-decode natin to. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga numerong yan para sa'yo at sa future mo? Magsimula tayo sa mababa. Kung ang score mo ay nasa pagitan ng 300 at 600, nasa poor category ka. Dito para ka talagang kumakatok sa isang pader, hindi sa pinto. Sobrang hirap kung hindi man imposible na ma-approve sa anumang loan. Ngayon, pag umakyat ka na sa 651 to 700, ayan, iba na ang usapan. Yan ay isang good score. Dito may pag-asa ka na. Nakikita mo na yung liwanag. Mas malaki na ang tsansa mong ma-approve. Pwede na. At syempre, ang pinaka-inaasam, ang 751 to 850. Wow! Ito yung excellent score. Dito, hindi na tanong kung aprobado ka. Ang tanong ay gaano kaganda ang deal na makukuha mo. Kasi dito, ikaw na ang may kapangyarihan. Pwede kang makipag-negotiate for lower interest rates. Dito, ikaw ang bida. So, ang malaking tanong, paano ba nila kinakalkula ang numerong to? Hindi ito basta hula-hula lang. Merong 5 pagsubok, 5 factor na siyang huhusga at magtatakda ng iyong financial na kapalaran. At makinig kang mabuti dito. Dahil ang unang pagsubok, ito yung pinakamabigat, pinakamahalaga sa lahat, at ito yung isang kasalanan na baka ginagawa mo na ngayon nang hindi mo man lang namamalayan na unti-unti nang sinisira ang score mo. Una, ang payment history mo. Simple lang pakinggan, di ba? Ang pagbabayad sa tamang oras. Pero huwag kang magkakamali dahil ito ang may pinakamalaking bigat sa score mo. Isipin mo, kahit isang beses ka lang malate ng bayad, isang beses lang, grabe ang epekto niyan. Kayang-kaya niyang hilahin pababa ang score mo, biglaan. Pangalawang pagsubok, credit utilization. Ito yung tanong na, gaano kalaki ba ang credit limit mo ang palagi mong ginagamit? Kung palagi mong sinaswipe yung card mo hanggang sagad, hanggang ma-max out, parang kang sumisigaw sa mga bangko na, "Tulong, gipit ako!" Isa yang malaking red flag. Pangatlo, yung haba ng credit history mo. Gaano na ba katagal yung mga credit account mo? Dito, mas matagal, mas maganda. The longer the better. Kaya heto ang isang pro tip. Huwag na huwag mong isasara yung pinakaunang-una mong credit card kahit hindi mo na masyadong ginagamit. Treasure yan. Pang-apat, ang tinatawag na credit mix. Gusto ng mga bangko na makita na kaya mong i-handle ang iba't ibang klase ng utang. Parang juggling yan. Kung kaya mong i-balance ang credit card, car loan, at baka pati housing loan, pinapakita mo na isa kang responsableng borrower. At ang panglima at huling pagsubok, new inquiries. Ito yung nangyayari kapag sunod-sunod kang nag-a-apply ng loan sa iba't ibang bangko. Alam mo, mukha kang desperado. At yan ang salitang ayaw na ayaw marinig ng mga bangko. Isa yang napakalaking red flag. Okay, so yan ang 5 pagsubok. Ngayon, alam mo na kung ano ang mga kalaban mo, ang pinakamahalagang tanong,
Paano ka mananalo sa laban na to? Kasi, hindi naman sapat na alam mo lang yung mga to. Ang tunay na kapangyarihan, yung tunay na pagbabago, ay nasa paggawa, nasa aksyon. Kaya heto, bibigyan kita ng training plan, isang battle plan para makabuo ng isang napakalakas na credit score. Okay, ready ka na? 6 na hakbang lang to. Una, at pinaka-importante, laging magbayad sa oras. Pangalawa, yung credit usage mo, panatilihin mong mababa. Ideally, below 30%. Pangatlo, dahan-dahan lang sa pag-apply, huwag sabay-sabay. Pang-apat, yung mga lumang account mo, huwag mong isasara. Pang-5, ugaliing i-check ang credit report mo at least once a year. At pang-6, simulan mo to ng maaga. At kung gusto mo nang malaman kung ano nga ang score mo ngayon, pwede mo namang i-check yan sa mga credit bureau tulad ng TransUnion for a small fee. At tandaan mo to ha, lahat ng gagawin nating to, hindi lang to para sa isang simpleng numero. Ito ay para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Dahil sa huli, ang credit score mo ay higit pa sa 3 numero. Ito ang financial reputation mo. Ito ang kwento mo. At ang bawat maliit pero tamang hakbang na gagawin mo ngayon, yan ang dahan-dahang magbubukas ng mga malalaking pinto ng oportunidad para sa'yo bukas. Siyempre, tandaan lang po natin, para sa mga malalaking desisyon sa pera, napakahalaga pa rin na kumonsulta tayo sa isang financial professional ha. Itong pinag-usapan natin ay para lamang sa kaalaman at educational purposes. Salamat sa pagsama mo dito sa Silent Wealth. Kung may natutunan ka, please subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pag-uusapan tungkol sa pagpapalago ng iyong yaman.